Sa mabuting balita ngayon, ipinapakita na Jesus na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pisikal na pagkain, kundi may mas malalim pa na gutom sa kanyang puso. Ito ang gutom ng kaluluwa, ang pagnanais para sa Diyos. At ibinibigay na Jesus ang kanyang sarili. Siya mismo ang pagkain nagbibigay buhay. Hindi siya tulad ng karaniwang pagkain na pansamantala lamang ang epekto. Ang pagkain sa mundong ito ay kinakain ngayon, ngunit nagugutom ulit tayo. Ngunit ang ibinibigay na Jesus ay buhay na hindi nauubos. Buhay na walang hanggan. Ang kahulugan nito ay hindi lamang tungkol sa kinabukasan, kundi sa kasalukuyan. Kapag si Jesus ang pagkain ng ating buhay, kapag siya ang ating tinatanggap, pinapakinggan at sinusunod, nagbabago ang ating pagkatao. Nagkakaroon tayo ng lakas sa gitna ng kahinaan, kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, at pag-asa sa gitna ng pagsubok. Hindi nawawala ang problema, ngunit nandyan siya sa gitna ng ating mga problema. Tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba ang kinakain ng ating puso araw-araw? Minsan pinupuno natin ito ng mga bagay na hindi naman talaga nagbibigay buhay. Mga pansamantalang kasiyahan, distractions, o mga bagay na kalaunan na nagiiwan sa atin ng kawalan. Kaya kahit marami na tayong natatanggap, mananatili pa rin tayong gutom at uhaw. Ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ngayon ay lumapit kay Kristo at tanggapin siya bilang tunay na pagkain ng ating kaluluwa. Hindi sapat na kilala lamang natin siya. Kailangan natin siyang kainin. Ibig sabihin, tanggapin siya ng buo sa ating buhay, lalo na sa banal na Eucharistia, kung saan ibinibigay niya ang kaniyang sarili. Ang taong kumakapit kay Kristo ay hindi lamang nabubusog, kundi siya ay nagkakamit ng buhay na walang hanggan.